Alright, good morning mga sir. Dito sa 043 Motovlog. Yung araw na to, balak namin pumunta sa Honda Elite sa Santo Tomas. Bali malapit nga sa may FPIP. Yun yung First Philippine Industrial Park dito sa Batangas Province. About mga 50 kilometers yan from kung saan ako galing. Sama ko nga pala si Sir Tilamsek. Taka ko na lang sabihin yung pangalan niya. Gamit ko NMAX version 2. Camera natin Insta360 Ace Pro. Sana ma-enjoy din nyo itong travels ko tsaka adventure kung saan sa iba't ibang lugar tayo pupunta gamit ang scooter, or balang araw baka makakabili tayo ng big bike. Balik tayo doon sa big bike sa Honda Elite. So doon sa Honda Elite na beses na kami bumalik doon ni Boss Tilamsik. Tinitingnan namin yung Transalp, Honda Transalp 750 XL. So yung motor na to, konti lang review nito pag dito sa Pilipinas. Hindi ko pa masyadong nakikitang marami nag-review nito. Pero sa ibang bansa marami na nakapag-review, no? Sa tingin ko kasi okay siya na middleweight na bike. Meron siyang 755cc. So dun sa model niya na 750, mas mataas na yung cc niya dun sa model, no? Di normal sa isang big bike na ganun yung tawag. Liquid cooled nga pala siya. Twin disc sa unahan, single disc sa likod. Dalawang kulay din sa Pilipinas, no? Isang flat na black, saka yung white. Sa white tayo nakatingin kasi medyo maganda siya. Para siyang gold din nga pala yung rims doon, kaya parang nagbumukhang forma ng GS na rin. Yun yung pangarap kong motorbike Meron lang tayo isang problema doon sa motor na yun, dahil ilang beses na rin namin napuntahan. Mataas siya. Sabi naman sa amin doon ng sales lady, naibababa daw nila yun ng mga 2 inches. Siguro gagamitin yung preload, no? May preload kasi yun sa una at saka likod. Ngayon siguro kung may ibababa nila ng gano'n, kasi napakalaki na ng 2 inch, baka mas magiging komportable na. Pagka from stock kasi, kung wala kang gagalawin dun sa preload nya, isang paa lang ako, isang side lang, talon pa yung puwet ko, tiptoe pa, kaya medyo mabigat. Ngayon tataray namin, baka meron sila dong demo bike na naka-adjust na yung preload, or papayag sila na may bike sila doon na may a-adjust yung preload nang matesting natin ng ayos. Ang sarap sa bukid Ito ang sarap sa bukid. Lamig. Nga pala, Valentine's Day ngayon. Dito pa nagsimula yung una kong vlog, no? Okay, bakit Transalp? Kasi balak namin ng mga kaibigan ko bumiyahe ng malalayong lugar dito sa atin sa Pilipinas. Possible konting Luzon most of the time, konting Visayas. Hindi ko pa lang alam, wala kami na pag-uusapan kung yung Pamindanao. So para medyo madali para sa amin yung magiging biyahe namin, mas mabilis, pilitin namin baka makakakuha kami ng mga big bike. So sa totoo lang, si Sir Tilamsik meron na yan, kumuha siya ng KTM 790. Okay. So ako, yun yung tinitingnan ko, kasi yun nga, dahil ng yung presyo niya mura-mura, kumbaga. Ngayon kung meron ka namang gustong palitan sa kanya ng mga accessories, parang hubad yan ikaw pa yung bibili ng mga protection niya, crash guard, yung skid plate sa ilalim, wala siya dalawang branded at isang custom made, no? So pag nakuha natin yung motor, possible tingnan natin yung custom, saka tayo pumunta doon sa branded. Basta sisiguraduhin ko lang kung matibay naman siya, kung makapal yung plate niya, ganyan, yung schedule ng pipe na ginamit, kung paano ang pagkakaweld, bolting yung customized na yan, bolting ng skid plate, bolting ng crash guard,
Kung okay naman siya, okay yung materials na ginamit, baka doon na lang tayo pumunta, no? So magkakatalo lang yan sa ngayon sa design. Kasi pag sa price ang pinag-usapan, ang layo na eh. Ang layo na nung custom na price kaysa doon sa branded. So pag hindi ko nagkakamali sa nabasa ko, wala pa sa kalahati nung branded yung price niya. Patulin din, marami akong kasi kung detailed na review ang ibibigay sa inyo is hindi naman ako ganun kagaling dyan, no? So marami naman ibang vlogger na nakakapag detailed ng mga description ng mga description nga ng motor, no? Details. Pero sa akin palagay, sa pag re-review ko rin din lang sa YouTube, sa tingin ko, para sa akin is tama lang to para sa beginner na big bike ko. Malaki na nga pala yung wheels nito, no? 21 inch na sa saunahan, 18 sa likod. So talagang maganda siya para long drive. Medyo kaya niyang sambutin yung mga lubak dahil sa laki nga ng gulong niya sa unahan. Mabilis din. Kita ko yung pinapanood din ako kung paano siya mag-accelerate. Top speed, okay din. So para sa akin, di ko kakailanganin yung ganong kalaking ganong pala kabilis dahil bibilis pa sa kanya. Hindi ko na kailangan ng ganon. Saka isang advantage niya nang bibili ka ng medyo mura-mura, tapos ganong ikaw pa yung magdedress ng motor, parang ma-optimize mo yung pera mo. Yung value ng pera mo na gagastusin mo doon is parang para sa akin pala masulit. Kasi wala pa siya ng mga ganong gamit. Bibili mo, hindi katulad ng ibang motor, meron na agad siya kasama. Tapos pag hindi mo nagustuhan, papalitan mo yung mga gamit niya nakakabit sa kanya. Itong Transalp, ubad siya talaga. Kumbaga yung needed mo na mga accessories para doon sa magiging travel mo is kailangan pang bilhin. So design, ikaw masusunod doon eh. Binigyan ka ng base price para ikaw magdagdag ng mga ganong bagay. Bukod doon, pupunta pa tayo sa gear, sa helmet, sa jacket. Is siya, hindi naman pang adventure or pang long ride na gears. Sapatos nga eh, hindi pa ako nakabili. So yan, isa pa rin yun sa dapat na matignan natin. Okay, nagbasa po tayo ng Tanawan. Diyos ko, nag-traffic. Nakakasyawa. Syawa ako eh. Syawang-syawa ako sa traffic. Gusto niya dyan. Ano, ikaw pre, saan mo gusto? Pili ikaw. Pili ako. Traffic, maraming tigil. Busy sa kakatigil. Magsiksika na po. Nawala na po si Sir Tilamsik. Napabiro na yun. At init na rin. Matagal ka sa traffic, walang hangin, ay mainit. Ito. Ano ba yan? Okay, Santo Tomas na po tayo. Santo Tomasers. Doon po, yun, Mount Makiling yan mga guys. Oh. Shoot that bola. Oh. Shoot that. Aray ko. Aray. Masyashik na. So marami pa rin nga lang traffic dito, ano. Pero sige, doon na tayo. Doon na lang.
po. Tapos ano po meron na libre meron. May libre labor, gano'n na. Ngayon po, kaya po. Oo, tapos na pabayaran. May libreng labor. Pero may langis ganyan, hindi na nagkakalibreng ganyan. Uy. Okay, direct tayo. Ha? Function niya? Ang ano lang yan dito yung auto-cancel yung ano? Auto-cancel lang yung signal light. Oh, self-canceling. Yan po. Mo. Sir, nandito naman po tayo. Ano po sir masasabi nyo? Yan o. Yan Ang masasabi ko lang Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day! Ay nako. Bababa to, Brad. Bababa pa ka. 20% na yung medyo atras ko yung konti. Sabot mo pa. Ay, okay. Sabot mo. Hindi nga, ito nga rin itong puti, yung tambot si may dumi sa garni. Ano kaya ito sir, kung sakali? Aray. Parang may... Yun, parang may mancha. Mancha lang naman, hindi siya... Papalinis natin. Ganda, ano? Ha? Bakit pagka titingnan mo nga talaga sa palabas, hindi ganun kalalaki. Pero pagka narito ka na, ikaw na mismo yung sasakay. Nahilap. Na, Nahilap. akala mo cotton bag. Ano sa tayo? Hirap lang. Let's go, Sago! Ha? Okay, tapos na po tayo mag-goto. Next stop po natin ay tire and gear hub. Dito lang yan, malapit lang yan. May gasolinahan ditong malapit. Nasa loob siya ng gas. Kanya yata siguro yung gasolinahan, malamang. Okay. Gusto tayo ng gear hub. Dahil na kami dito sa car wash ng kaibigan namin. Medyo lalo talaga na sagad na doon itong ating sasakyan. Kaya ang tama dito ay pahugasan na nang tayo ay wala ng problema sa problemang paghuhugas. Naiwasan din yung magtagal, parang libag na, kumakapit na. Yun. Alright, ito tayo sa Watermarks Car Wash.
car wash ng mga magkakaryosan.